Senior Colonel Lu Chan na hindi dapat pagkatiwalaan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga sinasabi at pangako ng Estados Unidos na poprotektahan nito ang West Philippine Sea. Sinabi niya na wala umanong kakayanang US military na ipagtanggol o protektahan ang West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na isang source gusto umano ng China na kada may operasyon o gagawing resupply misyon ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre ay kailangan ipaalam sa kanila. Sinabi ng Foreign Ministry nitong Huwebes na hindi obligado ang Pilipinas na ipaalam sa China ang tungkol sa mga resupply misyon nito sa South China Sea na nagsasabing lehitimo ang mga operasyong ito kabilang ang pag-aalaga ng isang grounded Navy ship. Nananawagan din ang Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin ang lahat ng illegal na structures na itinayo nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, itigil ang reklamasyon sa mga lugar na sakop ng Pilipinas at managot sa pinsalang idinulot ng mga aktibidad. Paulit-ulit na inaakusahan ng China ang Pilipinas ng iligal na pagpasok sa mga karagatan nito nang walang pahintulot nito sa mga misyon nito na maghatid ng pagkain at tubig sa mga sundalong Pilipino na naninirahan sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza sa isang pahayag na hinihiling umano ng China na magbigay ng paunang abiso sa tuwing magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Inulit ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang kanyang suporta sa arbitral ruling sa pakikipagpulong sa kanyang katapat sa Manila sa Jakarta. Parehong tinuliksa ang mga harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na sigurado siya na tatalikuran lamang ng Estados Unidos ang Pilipinas kapag sumiklap ang gulo sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese military na si Senior Colonel Lu Chan na hindi dapat pagkatiwalaan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga sinasabi at pangako ng Estados Unidos na poprotektahan nito ang West Philippine Sea. Sinabi niya na wala umanong kakayanang US military na ipagtanggol o protektahan ang West Philippine Sea at hindi rin umano papayag ang US Congress na makipaggera ang kanilang bansa laban sa China, ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na bahagi lang ito ng estratehiya ng Chinese military na guluhin ang anumang binabalak ng pulisya ng Philippine government tungkol sa security cooperation nito sa Washington. Iniulat ito matapos inakusahan ng Department of Foreign Affairs ang China na iligal na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at ito ay sa gitna ng insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng dalawang bansa sa isang pinagtatalo ng shoal sa West Philippine Sea.
Sinabi ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng China na isang Philippine military ship ay legal na pumasok sa kanilang karagatan malapit sa Scarborough Shoal ay wala umanong legal na basihan at nagdudulot lamang ito ng tensyon sa West Philippine Sea at iginihit ito ng Beijing ang ilegal na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas. Parehong inaangkin ng Pilipinas sa China ang Scarborough Shoal, ngunit ang lugar ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng Beijing mula nang maagaw ito ng komunistang bansa noong 2012 sa kabila ng naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Sinabi ng Department of Foreign Affairs ng Seoul na kilala bilang Baho de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ang bansa ay mayroong sovereign right at jurisdiction sa nasabing lugar. Patuloy ding nagdima ng gobyerno ng Pilipinas na alisin ng komunistang bansa ang mga barko nito, lalong-lalo na ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa Baho de Masinloc dahil wala umanong karapatan ng mga Chinese vessel na manatili sa lugar. Ang Seoul na matatagpuan sa 200 kilometro mula sa Pilipinas ay bahagi ng arbitrasyon claim na inihahin ng Manila sa isang international tribunal at nagpasya ang korte noong 2016 ng pag-angkin ng Beijing sa 90% ng South China Sea ay walang batayan sa ilalim ng international na batas. Sinabi sa report na sinuyod umano ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan ng Benham Rice kasama ang mga support vessel nito sa gitna ng mga lumalabas na report tungkol sa presensya ng Chinese Coast Guard sa nasabing lugar. Dineploy ng US Navy ang USS Ronald Reagan sa silangang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Benham Rice upang magsagawa ng pagpapatrolya at hadlangan ang binabalak na ekspansyon ng China sa Pasipiko na una nang nireport ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang namatahan na mga Chinese Research at Coast Guard vessel sa Benham Rice noong nakaraang linggo na kung saan nagdulot naman ng pangamba sa Philippine government. Ito umano ang unang pagkakataon na nagsagawa ng misyon ng USS Ronald Reagan sa Benham Rice at sinabi ng Armed Forces of the Philippines na regular na sila magpapadala ng barko doon upang araw-araw nilang mamonitor ang presensya ng mga foreign vessels sa lugar.